Kumusta mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So ngayong araw, usapang politika ng bansa na naman tayo. So ang video to is mula kay Boss Balita TV and also courtesy na rin sa Senate of the Philippines. So meron ditong pamagat na wala ng boto sa Senado. Grabe, Escudero nagulat, tinanggalan ng kapangyarihan, tanggal na pareho. So yan yung panonorin natin ngayon, men. Bibigyan natin to ng reaction. So bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noises. So mga kanoise, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, wala ng boto sa Senado. Grabe, Escudero nagulat, tinanggalan ng kapangyarihan, tanggal na pareho. So alam naman natin na medyo gumaganon yung pagka-Senate President ni Senate President Chis Escudero. So yan yung titingnan natin ngayon. So Boss Balita TV, Philippine Noises, like, comment, share, subscribe, start. Going efforts para ma-retain kayo as Senate President? Start zero. So wala pang ongoing efforts para ma-retain kayo as Senate President? Walang ongoing efforts para ma-retain as Senate President. Pero may ilan po mga senador na nagsasabi na parang may mga text messages na hinihingi na yung suporta para sa iyo. Meron po bang ibang Sabi Nino, asan yung text kong gano'n? Pasimple lang. Sir, are you still confident na during that time kayo pa rin yung Senate President? Hindi to question ng may kumpiyansa o wala. Mangyayari ko ano mangyayari. Panibagong botohan ito. Panay ang bato nyo kasi sa impeachment court nung dismissal, nasa sagot naman ni VP Sara yon. Sagot niya yun at hindi namin siya pwedeng piliting sumagot ng ganito o ganyan o sa ganitong paraan. Di ba? Alagang-alaga. Pero bakit iba yung opinion ni dating former Senate President Tito Soto dyan? Di ba? Ay, nako. Ibig sabihin, may power, may poder talagang impeachment court na mag-decide sa dismissal. And kung sakaling ganun, hindi yun maituturing na grave abuse of discretion for having that, dahil meron kayo ng power? Hindi siya bilang retired justice ng Korte Suprema ang pwede magsabi nun. Sa tigas ng ulo nila, ayaw nga tumanggap ng pleading, so hindi na ako magugulat kung gagawin mo nila yun. Biri mo, pagtanggap lang ng order, pagtanggap ng pleading, pagtanggap ng answer, pagtanggap ng appearance, pati yun, papahirapan. So hindi na ako magugulat, sa totoo lang. Pero magkikita-kita kami sa tamang panahon, kaugnay sa mga ganyang ginagawa nila sa panahon ito. Yun ay kung magkikita nga talaga. Or siguro yung ibig niyang sabihin soon na kapag wala na sa kapangyarihan, ganon. Tagal talaga ng justice sa Pinas, Other issue? Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, Senate President Francis Chis Escudero, ginulat. Naiyak si Vice President Sara Duterte, tinanggalan na ng kapangyarihan. Ayon sa nakalap nating impormasyon, aalisin na sa pwesto si Chis, inaabogado niya daw kasi ang ini-impeach. Binibira niya pa ang mga prosecutor. Inaabogado. Well, di nyo rin masisi yung taong bayan kasi yun nga lantaran nga, sobrang lantaran nga, di ba? Like yan nga yung usap-usapan ngayon na yung mga judges, Senate judges is parang lumalabas na sila na yung abogado ni VP Sara. Di ba? Even Senator Bato, di ba, sabi niya, I'm not a lawyer. Though I'm not a lawyer, pero ang gusto niya, dismissal agad sa impeachment, di ba? Anak ng teteng, di ba? So, kung hindi ka naman pala lawyer, di ba dapat iaasa mo na lang yan sa mga lawyer? Bakit ikaw pa mismo na hindi lawyer yung may lakas ng loob na i-tackle yan? Na kesyo ganyan, i-dismiss? Di ba? Pareho na sila ni VP matatanggal. Grabe si Senate President Francis Chis Escudero, nagulat. Naiyak si Vice President Sara Duterte, tinanggalan na ng kapangyarihan. Tara panoorin natin. Kung maalala nyo, tulad ng sinabi ko, matapos i-file ang impeachment noong February 5, na ito yung magaganap. Mag-i-issue ng summons, magfa-file ng answer, at may 5 araw ang prosecution para mag-submit ng reply. Tapos? June 10, nag-i-issue ng summons ang Senado bilang isang impeachment court. June 23, last day, nag-submit ng answer ad cautelam. Di ba? Alam na apike ba? Apike ba yung tamang term? Medyo tagilid na sa oras. Bakit yung June 2 na yun, minove pa ng June 11? Di ba, kung sinimulan na dapat sana yan nung June 2, di, goods na yan sa 11. Di ba? Very bad, very bad. Ang ating ikalawang Pangulo at mula June 23, 24, 25, 26, 27, 28 Sabado yon, so meron hanggang Lunes ng tanghali ang Kamara para magsumite ng kanilang reply kung nanaisin nila magsumite ng reply, hindi mandatory, doon sa answer ad cautelam ni VP Sara Duterte.
Ang bakit noon of June 30 dahil hanggang doon na lamang yung kapangyarihan at authority ng Kamara at ng mga prosecutors nila na magsilbi bilang prosecutor dito sa impeachment trial. Sir, Alas sabi ni talaga. VP Sara, hindi siya pwede i-compel na sumagot dun sa mga allegations o kaso na kapaloob sa articles of impeachment, considering na yung Senate Impeachment Court ibinalik sa Kamara yung articles of Yun yung impeachment. nakalagay sa answer niya at hindi para sa O, di ba? Tingnan nyo kung ano yung answer. Dahil ibinalik sa kamera. So, ang tanong, hindi ba talaga part sa plano nila na yung impeachment na yun ibalik sa kamera? Sabi ko nga sa inyo na parang medyo decoy lang yung word na dismissal. Kasi alam naman talaga nila na malabo yung dismissal. 'Di ba? So ngayon, para magkaroon ng solidong rason si VP Sara, ano yung ginamit niya? Hindi yung, binalik na sa ano yun paano kasi binalik sa kamera? Wala talaga par. Nilalaro lang talaga tayo ng mga to. Guys, akin na komentaryohan yon dahil korte, impeachment court na, ang dapat tumugon doon kung sakasakali. Hindi para sa akin na husgahan yon o bigyan ng kulay yon. Tinatanggap namin yung kanyang sagot at yung posisyon niya. At dahil doon, meron siyang motion to tama naman. Katanggap-tanggap naman talaga yung sagot niya. Pero parang ang labo kasi na parang coincident lang, 'di ba, na yun yung gagamitin ni VP Sara na, irerespetuhin dahil doon, dahil binalik sa kamera. 'Di ba? Dapat nung time na yun, hindi sana inagrihan ng mga senador. Umabot ng 18 yung nag-agree na ibalik sa kamera . Tapos ngayon, gagamitin ni VP Sara. In short, nagkaroon pa siya ng time. Or na-delay niya na naman. Na-postpone na naman. Niya na naman. Grabe. Ang lala na nito par. dismiss na noong una parang binatikuso ng tagapagsalita ng Kamara ang Senate Impeachment Court spokesperson dahil parang telegraphing or coaching the VP dahil nabanggit niya na yun ang pwedeng i-file ng Vice Presidente. Ulitin ko, Ganyan naman talaga. May mga di natin maiwasan na isipin ng taong bayan yan na kesyo coaching. Kasi yun nga, sad to say, supposed to be yung mga Senate judges, sila mismo yung humahanap ng paraan para hindi matuloy yung impeachment. Alam niyo yung tipo para na wala pang trial, tinatrabaho na ng mga Senate judges na supposed to be dapat hindi sila makialam dyan. 'Di ba? Pero sila mismo yung pumipigil. 'Di ba dapat kung talagang neutral sila, ang gagawin nila, sige, ituloy natin yung impeachment na yan. Tapos doon na tayo parang haharang kapag ka nasimula na yung trial na yan. Kaso, hesitant siguro. 'Di ba? Natakot siguro na baka mabigat yung ebidensya. Actually, nakakatawa pa dyan, may lumabas di umano na witness na naman, yung witness dati ni Senator Risa Hontiveros, nag-against na naman kay Senator Risa Hontiveros. So in short, doon na naman siya pumanig kay Kibuloy. So parang kung iisipin mo par, nagkataon lang ba yun na after nung dismissal, ngayon tumiwalag yung witness ni Senator Risa Hontiveros saying na about dun sa issue ni Kibuloy at dagdagan din yung mga pasinungaling about daw kay VP Sara at kay FPRRD. Diba? Grabing plot twist yun . hindi para sa akin na komentaryohan ang sagot ng Vice President. Tatanggapin namin yun bilang sagot niya dun sa summons na inisyo ng impeachment court. At hindi para sa amin komentaryohan yun na tama yun o mali yun. Nako. Pero nung wala pa yung impeachment, nung June 10, grabe yung mga komento na ng mga senador. Dapat ganito, dapat ganyan, dapat ito dismiss, dapat ganyan, dapat ito, hindi na lang dapat ibalik na lang sa O, di ba? Sobrang dami nyo nang nagaway. Nung pa lang nung June 10 pa lang . Oh, paano yun? Tapos ngayon, wala na. Hindi na kami para magsalita patungkol dyan. Tapos nung isinulong nila Senator Risa Hontiveros yung impeachment na yan. 5 lang sila or 3 lang sila. 5-3, correct me if I'm wrong. Diba? Isipin nyo yan par. Ginanyan lang. Tapos ngayon, wala na, no comment na. Ang galing. Ang galing. Yung reply na ibibigay ng Kamara sa sagot ni VP ay... Kung gusto nila. Pwedeng hindi. Pati naman yung answer, pwedeng hindi . What happens if hindi magbigay? Sa court na lang po sila What magpapaliwanag. happens kung hindi magbigay ng reply? Opo. Wala silang sagot dun sa sinabi ni VP Sara.
Pero pwede pa rin po silang magpaliwanag pagdating ng impeachment trial. Hindi nawala yung right nila magpaliwanag or banggain yung sinabi ni VP. Tiyak ko pag-uusapan yon. Kung pag-uusapan yung motion na yon na nakapaloob sa sagot ni VP Sara, then bibigyan ng magkabilang panig ng pagkakataong ilahad yung kanilang argumento. Pero on a normal court, SP, pwedeng kunyari hindi magbigay ng answer pero sa mismong trial na sila magsalita. Pwede, hindi siya deemed or considered waived unless under exceptional circumstances hindi siya papayagan ng korte for being dilatory. Pero sa palagay ko, walang ganun dito. Sa pa SP. SP yung ginagawa ngayon ng prosecution na halos maya't maya nagpe-press con sila. Ngayon pa lang sinasagot na nila yung sagot ni VP katulad kahapon sa kay Attorney Bukoy. Is that normal? Is that okay? Hindi po ba sila patatahimikin ng impeachment court? Sa ngayon, hindi pa siguro dahil hindi pa naman nagsisimula ang Parang naubo siya eh. trial. Pag nagsimula na kasi ang trial, dapat lahat ng gusto nilang sabihin doon na mismo sa trial. Pero sa panahong ito, walang prohibition. Katulad ng mga tanong nyo sa akin itong nagdaang araw, pwede ba nyong i-publish yung answer na binigay sa inyo ng Kamara base sa receiving copy nila? Walang prohibition na gawin yun. Ibang usapin kapag may trial na dahil pwedeng magbigay ng kautusan ng impeachment court na limitahan o pagbawalan ang mga parties sa kaso na magsalita. Pero desisyon ng impeachment court yan. Sir, ngayong araw daw, isasubmit na yung certification ng Kamara na dumaan sa tamang proseso yung articles of impeachment. So kapag na-submit yun, babawi na ba yung decision ng Senate Impeachment Court na i-refer back yung articles of impeachment? Hindi, dahil dalawa yung kautosang binitiwan ng Senado, kung maalala mo. Pero yung second yata, mahirap nilang i-comply hanggat hindi pa nagkukonvene. Kaya nga hindi pa kompleto yung compliance nila. So, Dalawa yung compliance na hinihiling na impeachment Para sa inyo, agree ba kayo na tanggapin ng yun, ng House yung binalik nila? Or, pag-aksayahan na naman ng oras para magkaroon na naman ng delay or na lang, makipagmatigasan na lang din yung House. Diba? Kasi for sure, medyo kabado din yung Senate dyan eh. Kasi, syempre, nanggaling na sa kanila tapos ibinalik nila. Tapos natitenga lang, diba? Mas maganda sana yan para kung kunyari ma-probe talaga na may kakaiba talaga sa pagbalik na yan. Sana when time will come, pagbayaran talaga nila yung ginawa nilang yan or dapat maging liable sila ba sa ginawa nila na yun na pagbalik dun sa court sa Kamara. Yung isa ay pwedeng mabigay ng 19th Congress. Yan yung patunay na hindi sila lumabag sa one-year ban. Pinapaliwanag na hindi sila lumabag dito. At pangalawa, yung patuloy na kagustuhan na ipursige pa rin yung kaso mula sa 20th Congress. so yung decision na yon to refer back yung articles of impeachment, mananatili yun hanggang 20th Congress? That is the operational meaning of the order issued by the Senate Impeachment Court, yes. Maliwanag naman yun dun sa order. Sino nag-order? Parang 20th Congress na. So, mapapalitan na, sir, may mga prosecutors, pero may mga na-retain pa rin naman. Then, yung 20th Congress papasok na rin. So, paano po yung magiging process lang? Hindi yun question kung ma-retain sila. Desisyon ng Kamara yon. Pero ang issue ay, ang autorisasyon na binigay ng 19th Congress sa mga prosecutors, na re-elect man sila o hindi, ay hanggang June 30 lamang. Kailangan bigyan sila ng panibagong otorisasyon ng Kongreso na magsilbi bilang pareho man o magkaibang prosecutors sa ilalim ng 20th Congress. So, sir, kailangan pa ng plenary action pag ganun? Plenary action ang kinakailangan. Oo. So, basically, sir, walang As always. Diba? Grabe. Grabe na talaga nakakainis eh. prosecutors muna from June 30. Kaya nga, Pebrero pa lang, sinasabi ko na sa inyo, di ba, dun sa mga nagmamadali, hindi pwedeng magpursige ang trial dahil walang prosecutors mula June 30. Anong nagmamadali? Sinong nagmamadali? Sa mga nagmamadali daw So tayo pa ngayon yung nagmamadali. Ipanay-postpone nga, di ba? Ang dapat kasi dyan, wag kayong mangako, like for example, June 2, nangako kayo. Wag kayong mangako. Di ba na June 2, tapos ipopostpone nyo. Sige, sabihin na natin na ganyan talaga. Minsan, hindi nangyayari yung mga plano ninyo. Pero wag kayong magalit or wag nyong sisihin yung taong bayan na kesyo nagmamadali. Kasi alam naman natin, di ba, na hanggang June 30 nga lang. So, paano yan? Dapat nga, tutukan yan eh. Di ba? Isang tabi na muna yung iba kasi ito, pinaka-importante ito. Pinangako nyo yan, ina-actionan nyo. Tapos ngayon, tatawagin nyo pa yung taong bayan na nagmamadali. Hindi nyo rin mawawala sa taong bayan yan kasi kita nyo naman may kung ano-ano nang nangyayari dyan. Baka magulat na lang kaming lahat dito. Wala nang impeachment. Paso na. Diba? Hindi na uusad. So ano yung mahigit $500 million na yun? Quits na yun. Ang swerte naman. So nasa na yung perang yun? Diba? Tapos ngayon tayo pa yung sasabihan na nagmamadali. Iba din.
hanggang July 28. Di ba? Noon pa sinasabi na natin yan eh. Hindi naman pwedeng mag-trial na isang panig lang. Sir, so given yun, sabi kasi ni Attorney Bukoy, yung Isang panig daw. Pero bakit pinadismiss? Bakit pinabalik sa house? po sa House, magre-request po sila after nila mag-file ng reply dun sa answer ni VP Sara, magre-request sila sa impeachment court na mag-set na ng pre-trial date at ng trial date. Pwede ba yun? Hindi. Kasi kahit yung authorization ni Attorney Bukoy ay hanggang June 30 lamang. Mag-expire at maglalapse din yon. Ahente lamang siya. Spokesperson lamang siya ng prosecution panel. So yung prosecution panel na mag-appear, ano ba siya? Spokesperson ba din? Yung nilalamang-lamang nyo, mas mabuti pa yon. Ina-actionan talaga tong impeachment na to. Diba? Prosecutor lamang. Tapos kayo naman, wala naman kayong ano dyan eh. Agent nga lang siya. Agent. Principal agent. Wala na prosecution by June 30. No, spokesperson ba siya ng prosecution? O de sino yung nagbigay sa kanya ng kapangyarihan? Tapos na yung kapangyarihan ng prosecution team ng June 30 noon. So yung pre-trial at yung trial date sa 20th Congress na po. Sa 20th Congress din, kasi paano mo nga isa-set yon ng walang prosecution? Kung mag-set kami, ulitin ko Pebrero pa lang, sinasabi ko na to sa inyo. Paano ka mag-set ng pre-trial na kailangan may magkabilang panig? Hindi naman pwedeng abogado lang ni VP Sara mag-attend doon. One-sided naman yun. Hindi na pre-trial talaga ang tawag doon. Grabe talaga. Oo, pero ang bumulaga sa amin doon, base sa, kaya nga, working calendar yon, di ba? Ang bumulaga sa amin doon, yung authority nga, kasi iba kami, ibang senado eh. Ako hanggang 2028 pa. Pero yung prosecutors, yung congressmen, hanggang June 30 lamang. Sir, also sabi po niya Sana ni Bukoy, ni Attorney Bukoy, yung ombudsman daw po, yung investigation nila hindi dapat magtuloy dahil matapos dapat daw po muna yung impeachment trial. Hindi Tama ba? para sa akin na komentaryohan yon. Hayaan na natin ang ombudsman na sumagot sa kanya. At tila yata hiwala yung away na yon sa iba pang away na gustong pasukan ni Attorney Bukoy. Silang dalawa na lamang yun siguro. So, grabe na talaga. Ibang klase na talaga to si Senate President. Di na talaga natin sila naiintindihan, Ewan ko ba? Parang, ay nako, itong impeachment na to. Bakit kaya ayaw nilang simulan, Bakit ayaw nilang simulan yung impeachment? Sabihin na natin, sige, meron na kayong sapat na bilang. Kasi, yung 18 pa nga lang, di ba? Medyo maliwanag na yon. Bulol talaga. Maliwanag na yon na medyo may pa rin talaga. May natatakot pa rin talaga sa mga Duterte na yung mga senador willing bumalimbing kasi yun nga natatakot din sila na baga next time sobrang lakas na naman muli ng administrasyon ng mga Duterte if ever makabalik sa this 2028. So bumabalimbing sila and then as expected natin, 'di ba? Kasi dati naman maraming senador na sumuporta sa war on drugs pero ngayon yung iba bumabatikos na doon sa Quadcom, 'di ba? So parang medyo nakakaaning yun, 'di ba? Na ano pang inaasahan natin kung mangyari din naman yan sa susunod, 'di ba? Nakakainis lang dito para yung every time talaga na banggitin ni Senate President, sinabi ko na sa inyo yan noon pang February, 'di ba? Kala mo naman Diyos ko. Kakainis nga lang isipin na sobrang tagal na talaga. Like, sobrang pinapatagal na talaga nila par. Tapos yun nga, medyo nainis ako dun sa word na sa mga nagmamadali, sa mga minamadali. Like, anong nagmamadali, anong minamadali? Diba? Kayo nga yung harap-harapan, diba, na nagdi-delay sa harapan mismo namin, sa pabugmumukha mismo namin. Pinaasa nyo yung taong bayan Diba? Pinadili-delay nyo pa. Tapos ngayon, kung ano-ano pa yung mga pinagagawa nyo na porket malabo yung dismissal, ginagawa nyo, pinapabalik nyo sa house. So, may pag-delay talaga. So, in short, kung kami nagmamadali, kayo nagmamabagal. Ganun ba yun? Or binabagalan nyo? Kasi hindi mo rin naman masasabi siguro. Kayo ba, men? Kayo. Tanungin ko lang kayo. Sige, sabihin na natin. For the sake of argument, nagmamadali tayong taong bayan. Do you think ba yung ginagawa nila dyan, yung pag-handle nila sa impeachment na yan is, tawag dyan, exact time ba? Or normal time lang, or normal lang yung bilis, or nasa normal level lang yung pag-handle nila sa impeachment na yan, or binabagalan nila?
Diba? Binabagalan, so it means kasali na dyan yung may pagpapadelay or yung delaying tactic whatsoever. Diba? Sa akin, di ko rin talaga makita pa rin na parang yun nga, parang sasabihin nila na nagmamadali tayo tapos sila yung tamang proseso lang talaga sila. Diba? Na halimbawa ganyan, 10 days whatsoever, ibibigay yan. Ako, naiintindihan ko yan eh. Kung kunyari, yung sa impeachment ni VP Sara, tapos bibigyan siya ng 10 days para sumagot. Naiintindihan ko yun. Kahit na sabihin natin na grabe, ang haba naman ng 10 days na yan. Kung gugustuhin, pwede namang replyan yan ng 1 day or 2 days lang siguro. Pero bakit 10 days? So, nandyan na yan, yung killing time. And then, naiintindihan ko yan kasi right din naman yan ni VP Sara. Diba? Pero yung point na ganito na sobrang dami ng pasikot-sikot ng impeachment na to, parang iba na to eh. Diba? Kasi yun nga, di mo rin talaga masisisi yung taong bayan kung ano yung iisipin nila dyan. Diba? Tapos ngayon biglang babanatan pa tayo na nagmamadali whatsoever. Siyempre, may mga nagbabadya dyan na yung 19th, 20th, hindi na tatawid or whatsoever. Siguro kung walang transition ngayon yung sa prosecutor, yung ibang senador, kung wala lang transition, sige, kahit magdamag tayo dyan, bigyan nyo yan ng 1 year. Importante lang, matuloy lang yung impeachment na yan. Pero kung ganyan, na may transition, dapat nung Feb pa lang, sinimulan na talaga yan. Kasi yung sinabi naman ni Chis Escudero, naiintindihan ko siya dati na parang yung sinabi niya na hindi natin pwedeng ganyanan. Tapos, nung malaman-laman ko, nung nagkomento si former Senate President Tito Soto dito, dapat nung Feb 5 daw, dapat tinanggap na or whatsoever para magtuloy-tuloy na. Pwede naman pala. Di ba? Siguro kung si Tito Soto yung Senate President that time, wala na. Matagal lang nasimulan to. Baka matagal lang na-impeach si VP Sara, di ba? So, yun nga. Di din talaga natin mawawala sa isipan ng mga kababayan natin yan na magduda. Ay, nako. So, anyways, kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Anong message nyo kay VP Sara? Anong masasabi nyo kay Senate President Chis Escudero? At sa lahat, comment down below. And then yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, hanggang dito na lang muna. Thank you so much for watching Boss Balita TV. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, i-subscribe nyo rin. Tapos, syempre, play when I see. Don't forget to like, comment, share, subscribe. So, that's it. Panoorin nyo rin itong mga video to. Ito at ito. So, about din to sa impeachment ni VP Sara. So, thank you so much for watching. Philippine Noises. Subscribe.